Ilang sandali, pagkalipas ng hating gabi. Nakabalot ang malawak na Hacienda Alcantara sa isang nakakapangilabot na katahimikan, tanging ang huni ng kuliglig at ang kaluskos ng mga dahon sa malawak na halamanan ang bumabasag dito. Sa loob, ang marangyang bahay ay isang labirint ng mga anino at mahahalagang lumang kagamitan. Marilag-lila Flores ay gumalaw ng mainat. Ang kanyang malambot na sapatos na goma ay halos hindi humihingi ng tunog sa pinakintab na sahig na naroon ng silid. Aklatan ni Don Ricardo Alcantara. Ang kanyang puso ay nag-uumiyaw sa kaba, isang malakas na tunog ng takot at pagpupursige. Ang kanyang mga mata, nakaraniwang kalmado, at hindi mapagpanggap sa kanyang uniforme bilang katulong, ay matatalas na yon. Sumisipat sa mga hanay ng mga lumang libro, mga talaarawan, na balat, at mga tumpok ng maayos na nakaimbak na dokumento. Mayroon siyang ilang minuto na lang bago, opisyal na matapos ang kanyang shot sa hating gabi, isang chef na sadyang hiniling niya, upang makapasok sa silid na ito. Ang mahinang liwanag mula sa kanyang nakatagong panulat na may ilaw ay nagbigay liwanag sa isang maliit na seksyon ng iskante sa likod ng mabigat na mesa na gawa sa mahogani na nagpakita ng isang matalinong, nakatagong kompartimento. Ang kanyang mga daliri, maliksi at mabilis, ay kinapa ang nakatagong trangka, pilik. Isang maliit na drawer ang nagbukas na nagpapakita ng isang gusot ng mga lumang susi, isang nakalimutang relo, at sa gitna nila, isang makinis na itim na usdray, isang kaba ang dumaloy sa kanya. Ito na siguro ang hinahanap niya sa loob ng 5 taon ng kanyang buhay. Ang kanyang mga daliri ay humawak sa malamig na metal, mabilis na isinukbit ito sa nakatagong bulsa na nakatahi sa lining ng kanyang palda. Saktong pagkatayo niya, isang mahina, sinadyang tunog ang umalingaw mula sa pasilyo sa labas. Naghabol siya ng hininga. Nanigas ang kanyang mga kalamnan, handang tumakas, upang magtago sa mga anino. Si Manang Elena ba ito? Ang hepe ng mga katulong, nakilala sa kanyang pagiging mapagmatyag, na tinitingnan siya. O mas malala pa, si Dira. Catalina. Nanigas si Lira. Ang kamay niya'y nakabitin pa rin malapit sa saradong kompartimento. Lumapit ang mga yabag, mabagal, at may sukat, saka huminto mismo sa labas ng pinto ng silid, aklatan. Pinigil ni Lira ang kanyang hininga, bawat kurot ng kanyang ugat ay sumisigaw. Narinig niya ang isang mahinang paglilinis ng lalamunan, pagkatapos ay isang mahinang ubo. Si Manang Elena iyon. Mabilis na ayos si Lira, pinilit na maging payapa ang kanyang ekspresyon sa kabila ng panginginig ng kanyang mga kamay. Lira, tapos ka na ba? Mahinang bulong ni Manang Elena, maingat na hindi guluhin ang natutulog na sambahayan. Halika na. Maaga ka pa. Bukas. Opo, Manang. Sagot ni Lira, ang kanyang boses ay matatag sa kabila ng panginginig ng kanyang mga kamay. Lumabas siya, ang kanyang mga mata ay sandaling sumalubong sa kay Manang Elena. Ang tingin ng matanda ay matalin, laging mapagmasid, ngunit nagawa ni Lira na panatilihin ang kanyang panlabas na anyo. Tumango lamang si Manang Elena, sa kalumingon, pinangunahan ang daan pabalik sa silid ng mga katulong. Sinundan siya ni Lira. Ang kanyang mga daliri ay lihim na nakahawak sa maliit na osdi drive. Isang munting kislap ng tagumpay ang kumikislap sa gitna ng malamig na takot. Si Marilag Flores, o Lira gaya ng tawag sa kanya ng lahat, ay ang pinakabagong karagdagan sa malawak na kawani ng Hacienda Alcantara. Sa labas, isa lang siyang dalagang taga, probinsya, tahimik at masipag, na may kakayahang maunawaan ng mga pangangailangan. Ngunit sa likod ng kanyang mahinahong anyo, isang bagyo,
ang mga alaala at isang matinding determinasyon ang nagaganap. Ang kanyang mga mata, na madalas ay nakayuko, ay nagtataglay ng kalaliman, ng kalungkutan, at isang hindi matitinag na pagpupursige na taliwas sa kanyang tila sumusunod na ugali. Siya ay matalino, mapagmasid, at may alaalang matalas mga katangiang nahasa ng mga taon ng tahimik na pagdurusa at isang walang katulad na paghahanap ng paghihiganti. Ang kanyang target, ang pamilya, Alcantara. Ang kanyang misyon, tuklasin ang katotohanan sa likod ng isang trahedya na sunira sa kanyang mundo 5 taon na ang nakalipas. Ang mga marangyang bulwagan ng hasyenda na pinalamutian ng mga walang katumbas na sining at mga larawan ng ninuno ay parang isang gintong hawla. Bawat pinakintab na ibabaw, bawat nagkichin ng chandelier, bawat tantigong tiraso ng mobles ay tila nangungutsya sa kanya, isang matinding kaibahan sa payak na tahanan na kanyang nawala. Malinaw niyang naaalala ito, ang araw na ang kanyang buhay ay nabasag ng hindi na maibabalik. Isang maulang gabi, eksaktong 5 taon na ang nakalipas. Ang pamilya Flores ang kanyang ama, ina, at nakatatandang kapatid, si Diyos, ay pauwi mula sa isang maliit na pista sa kalapit na bayan. Si Lyra, noon ay isang malikhaing teenager, ay nasa likurang upuan, umuhuni kasabay ng paboritong folk song ng kanyang kapatid. Si Josie, halos tapos na sa high school, ang pag-asa ng kanilang pamilya, matalino at mabait, nakatakdang maging dakila. Pagkatapos, isang nakakasilaw na kislap ng headlights, ang ingay ng gulong na umingay, isang nakakabingi na pagbangga. Ang kanilang maliit, lumang kotse ay nayupi na parang lata. Naalala ni Lyra ang pagkabog ng salamin, ang metalikong lasa ng dugo, ang mundo na umikot ng marahas. At sa gitna ng kaguluhan, sa gitna ng usok, at ng malakas na ulan, nakita niya ito. Isang lalaki, nalilito, at gumagapang, na lumabas mula sa isang makinis, itim na luxury car. Ang kanyang mukha, na nakaukit sa takot, at marahil, ay isang pahiwatig ng mas madilim na bagay, ay sumilaw sa ilalim ng mga ilaw ng kali bago siya bumagsak. Siya ay napakabata, labis na natrauma, upang kilalanin siya noon. Ngunit naalala niya ang kotse. Isang kotse na tulad ng mga nakaparada sa garahe ng Alcantara. At naalala niya ang pakiramdam, isang nakakakilabot na katiyakan na ang aksidente ay hindi lamang isang simpleng insidente. Ang kanyang kapatid, si Diyos, ay namatay adan. Nakaligtas ang kanyang mga magulang, ngunit may mga sugat na nagpabagsak sa kanila sa pinansyal at emosyonal na paraan. Ang kanilang kinabukasan, na minsan ay maliwanag, ay naglaho. Si Lyra ang iisang saksi, ang tanging nakakaalala ng isang lumilipas na detalye na maginhawang hindi nabanggit sa ulat ng pulisya, hindi iisa ang driver. May isa pang figura na kabalabal sa anino, na tila lumabas mula sa passenger side, nagmamasid sa eksena bago naglaho. Ngunit iyon ay isang alaala na pinagdududahan niya, isang bahagi ng trauma. Ang sigurado siya ay ang mukha ng driver, isang mukha na kinilala niya sa mga litratong nakalagay sa mga dingding ng hasyenda na ito. Si Don Ricardo Alcantara. Ang kwentong ito ay nilikha ni Inday Andrea. Huwag kopyahin o gamitin muli ang audio o kwentong ito upang matiyak ang karapatang ari. Sa mga linggo, simula niya ang kanyang trabahong undercover, inilaan ni Lyra ang kanyang sarili sa ritmo ng sambahayan. Nagdinis siya ng sahig, nagkinang ng mga kubertos, nag-ayos ng mga bulaklak, at naghain ng pagkain. Lahat habang ang kanyang isip
ay maingat na inaalala ang bawat detalye. Ang maluwak na arian, ay isang buhay na entidad. Ang pulso nito ay idinidikta ng mga makapangyarihang tao sa loob. Si Don Ricardo Alcantara, ang patriarka, ay anino na lamang ng kanyang dating sarili. Siya ay isang lalaking kinain ng sakit. Ang kanyang dating dominanting presensya ay naging isang mahinang figura na bihirang lumabas sa kanyang bahagi ng bahay. Siya ay tahimik. Ang kanyang mga mata ay madalas na malayo, puno ng pagod na higit pa sa pisikal na karamdaman. Kaunti lang ang kanyang sinasabi, at kapag nagsalita ang kanyang mga salita ay nag-aalangan. Halos parang natatakot siya. Naobserbahan ni Lyra ang isang kakaibang ritual. Bawat umaga, personal na ibibigay ni Dra Catalina ang kanyang gamot. Isang maliit na baso ng malabong likido, bago kunin ng mga nurse ang responsibilidad. Si Dra Catalina Alcantara, ang pangalawang asawa ni Don Ricardo, ang walang dudang reyna ng Hacienda Alcantara. Elegante, mahinahon, at walang bahid. Dungis ang pananamit, nagtataglay siya ng aura ng pinong kapangyarihan. Laging malumanay ang kanyang boses, at mapagpakumbaba ang kanyang ngiti. Lalo na kapag nag-host ng mga bisita o nakikipag-usap sa mga tauhan. Subalit, may napansin si Lyra na bahagyang lamig sa ilalim ng init, isang kalkulanong kislap sa kanyang mga mata. Kapag akala niya ay walang nakatingin, pinamamahalaan ni Catalina ang lahat. Mula sa masalimuot na bananalapin ng sambahayan, hanggang sa malawak na imperyo ng negosyo ng pamilya. Si Don Ricardo, sa kanyang mahinang estado, ay tila lubos na umaasa sa kanya. Napansin ni Lyra kung paano mabilis na nagiging desisyon ni Don Ricardo ang mga suhestyon ni Catalina, at kung paano kahit ang pinakamaliit na usapin sa bahay ay nangangailangan ng kanyang malinaw na pag-aproba. Siya ay isang gagamba, naisip ni Lyra, na humahabi ng isang hindi nakikitang sapot sa buong pamilya. Pagkatapos ay nariyan si Sofia Alcantara, ang nakababatang kapatid ni Miguel. Si Sofia ay lubos na naiiba sa tahimik na intensity ng sambahayan. Bata, masigla, na may kaluluwa ng isang artista. Mahilig siyang magpinta at magpalipas ng oras kasama ang mga iniligtas na ligaw na hayop na inaalagaan niya sa isang sulok ng hardin. Madalas siyang nag-iisa, tila nawawala sa kalakihan ng mansyon, naghahanap ng kasama. Madalas niyang hinahanap si Lyra, nagbabahagi ng mga kwento tungkol sa kanyang mga klase, kanyang sining, at kung minsan, mga bahagi ng impormasyon tungkol sa kanyang pamilya. Matiyagang nakinig si Lyra, isinisili ng bawat tila inosenteng detalye. At si Miguel Alcantara, ang panganay na anak, isang umuusbong na bituin sa mundo ng batas, isang batang piskal na ang reputasyon sa integridad ay nauna na sa kanya. Siya ay napakagwapo, na may seryosong uugali na lumalambot kapag ngumiti. Madalas ang kanyang pagliban sa hacienda, ang kanyang trabaho ay dinadala siya sa Maynila sa mahabang panahon. Kapag siya ay nasa bahay, nagtataglay siya ng layunin. Madalas ay abala sa mga legal na dokumento o nakikipag-ugnayan sa telepono. Siya ang lahat, ang naiisip ni Lyra na magiging anak ng mamamatay. Tao, pribilehiyado, matalino, at tila matuwid. Ngunit siya rin ay lubos na tapat sa kanyang pamilya, isang katapatan na alam ni Lyra na kailangan niyang gamitin o marahil sirain. Isang gabi, matapos linisin ni Lyra ang sala, napansin niya ang sarili na nagtatagal sa grand piano. Naalala niya ang kanyang kapatid na si Jos na tumutugtog ng kanilang luma, medyo wala sa tono, na piano sa bahay, na nagpupuno sa kanilang maliit na sala ng masasayang melodya. Isang malalim na buntong hininga ang lumabas
sa kanyang labi bago niya napigilan. Magandang gabi. Ang mababa, malalim na boses ay nagulat sa kanya. Dali siyang lumingon. Ang kanyang puso ay lumundag. Nakatayo si Miguel Alcantara ilang talampakan ng layo. Ang kanyang mga kamay ay nasa bulsa. May isang mausisang tingin sa kanyang mukha. Tumating siya mula sa Maynila ng gabing iyon at hindi inaasahan ni Lyra na makita siya sa ibaba. Magandang gabi po, Sir Miguel. Nauutal na sagot ni Lyra. Mabilis na nagkurbata. Ang kanyang tingin ay nakatuon sa pinakintab na sahig. Ang usb ay parang mainit na karbon pa rin sa kanyang bulsa. Bakit gising ka pa? Tapos na ang shift mo, hindi ba? Tanong niya. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit may pahiwatig ng pagtatanong. Nagagandahan ka ba sa piano? Tumingala si Lyra. Sandaling sumalubong ang kanilang mga mata. Ang mga ito ay malalim na kayumanggi, matalino, at nakakagulat na banayad. Opo, sir. Maganda po. Naalala ko lang po ang lolo ko. Mahilig din po siya piano, sinabi niya ng maayos, gamit ang isang gawang lolo, upang maiwasan ng pagbubunyag ng labis. Bahagyang lumambot ang ekspresyon ni Miguel. Ganoon, ba? Ihira na ang nakikinig sa piano dito. Si Mama, si Don Ricardo, at minsan si Sofia. Uminto siya. Pagkatapos ay tumalas ang kanyang tingin. Pinag-aralan siya. Bago ka ba dito? Hindi pa kita masyadong nakikita. Opo, sir. 2 buwan pa lang po ako. Anong pangalan mo? Lyra po, sir. Lyra, ulit niya. Sinusuri ang pangalan. Pamilyar ang pangalan mo. Bahagyang ikiling niya ang kanyang ulo. Saan ka ba galing? Ang tanong ay tumama sa kanya na parang suntok. Ito na, ang sandali na ilang libong beses niyang sinanay. Kailangan niyang maging maingat. Mula po ako sa isang maliit na probinsya sa Batangas. Sir, sagot niya, ang kanyang boses ay pantay, walang anumang nagbubunyag na emosyon. Hindi ito ganap na kasinungalingan. Sandali siyang nanirahan doon, kasama ang mga kamag. Anak pagkatapos ng aksidente. Maraming salamat po sa pagtatanong. Pinagmasdan siya ni Miguel ng isa pang sandali, isang kislap ng isang bagay na hindi mabasa sa kanyang mga mata. Uusisa, marahil ay pagdududa, o marahil ay isang mabilis na interes lamang sa tahimik na katulong na nagtatagal sa piano sa hating gabi. Sige, Lyra. Maaari ka nang magpahinga. Maaga pa bukas. Opo, sir. Magandang gabi po. Nagkurbata. Ulit si Lyra, ang kanyang puso ay humuhuni pa rin. Lumiko siya at lumakad palayo. Tuwid ang likod. Nilalabanan ng pagnanais na sumulyap pabalik. Nararamdaman niya ang kanyang tingin sa kanya, isang mahinang init sa kanyang balat. Habang umatras siya sa mga anino ng koridor ng mga katulong, ang maliit na osigal sa kanyang bulsa ay tila bumigat, isang tahimik na pangako ng bagyo na malapit niyang ilabas. Si Miguel Alcantara, ang matuwid na piskal, ang lalaking determinasyon niyang ilantad ko. Marahil, si Rael ay nagsalita lang sa kanya. Isang kakaiba, nakakabahala na init ang sandaling nanahan sa kanyang dibdib, mabilis na pinatay ng malamig na apoy ng kanyang misyon. Ang laro ay tunay na nagsimula na. Lumipas ang mga araw at linggo, bawat isa ay isang piraso ng isang masalimuot na palaisipan na maingat na inayos ni Lyra. Ang bawat haplos ng basahan sa sahig, bawat aayos ng mga bulaklak sa florera,
ay isang pagkakataon upang obserbahan, makinig, at maghanap. Ang hasyenda, na minsan ay tila napakalawak at hindi malalambasan, ay dahang nagbubunyag ng mga lihim nito sa kanya. Ang kanyang uniforme bilang katulong ay naging isang balat kayo, nagtatago ng isang matalas na isip na palaging nagpoproseso. Ang silid. Aklatan ni Don Ricardo ang kanyang pangunahing target, ngunit ang kanyang silid, tulugan, ay nagtataglay din ng mga pahiwatig. Sa paglipas ng panahon, siya ang naging itinalagang katulong na naglilinis ng mga pribadong lugar na ito, isang pribilehiyo na tila ibigay sa kanya ni Manang Elena dahil sa kanyang tahimik na kahusayan. Ngunit alam ni Lyra na ang gayong pagtitiwala ay maaaring maging patibong. Isang umaga, habang nililinis niya ang silid, tulugan ni Don Ricardo, napansin niya ang isang kahon ng gamot sa tabi ng kanyang kama. Hindi sa karaniwang lugar nito, sa aparador. Ito ay isang bagong tatak. Ang etiketa nito ay nagpapakita ng isang sedative na may mataas na dosis. Ngunit ang mas nakapukaw ng kanyang pansin ay ang petsa ng pagbili mas maaga kaysa sa inaasahang rehistro na tila binili bago pa man mangyari ang aksidente. Dali niyang binalik ang kahon sa aparador. Ang kanyang isip ay nagtatanong, bakit ganoon kalaking dosis? At bakit nauna pa sa aksidente? May iniinom na ba si Don Ricardo na gamot na nagpapahina sa kanya bago pa man ang trahedya? Sa isang pagkakataon naman habang aayos ang mga libro sa silid, aklatan, natagpuan niya ang isang leather-bound na journal na nakatago sa likod ng isang hilera ng mga luma at malalaking dolo. Hindi ito lock, at ang kanyang mga daliri ay aalinlangan sa matinding pagnanais na buksan ito. Ngunit ang mga yabag ni Catalina ay tila lumalapit mula sa pasilyo. Dali niyang ibinalik ang journal. Ang kanyang puso ay kumakaba. May isang bagay tungkol sa mga galaw ni Catalina, ang paraan ng pagdating niya nang walang tunog, ang paraan ng kanyang mga mata na i-scan ng silid na nagpaparamdam kay Lyra na palagi siyang binabantayan. Lyra, tapos ka na ba sa silid? Aklatan. Tanong ni Catalina. Ang kanyang boses ay malambot, ngunit may isang matalim na gilid. Nakatayo siya sa doorway, ang kanyang pinunamukha ay walang emosyon. May mahalagang tawag ako na inaasahan sa telepono ni Don Ricardo. Kailangan itong maging pribado. Opo. Catalina, sagot ni Lyra, yumuko. Tapos na po ako. Umihingi po ako ng paumanhin kung naistorbo ko po kayo. Tiningnan siya ni Catalina ng matagal, isang titig na may timbang. Wala yan, Lyra. Ikaw ay isang masipag na katulong. Mahalaga ang pagiging maingat. Ang mga lihim ng pamilya ay mananatili sa pamilya, naiintindihan mo. Ang mga salita ay tumagos sa kalamnan ni Lyra. Ito ba ay isang babala? O isang paalala lamang sa kanyang lugar? Pinilit niyang ngumiti, isang manipis na maskara. Naiintindihan ko po, Catalina. Habang lumabas siya, nalirinig niya ang marahan na pagsara ng pinto, at pagkatapos ay ang mahinang tunog ng boses ni Catalina, nagbubulungan sa telepono, mga salita na hindi niya maintindihan. Isang lihim ng pamilya. Kung alam lang niya. Si Sofia Alcantara, na may kanyang masigla, ngunit madalas na iisa na kalikasan, ay naging isang inaasahang kakampi. Sa loob ng maraming araw, madalas nahihintayin niya si Lyra sa hardin, sa gitna ng mga halamang, gamot at mga bulaklak habang si Lyra ay nagdidilid. Lyra, hindi ba ang ganda ng araw ngayon?
sabi ni Sofia, na nakaupo sa isang batong bangko, ang isang braso ay nakayakap sa isang pusang gala na kanyang iniligtas. Alam mo ba, minsan gusto kong takasan ang lahat ng ito. Kinaway niya ang kanyang kamay sa buong hasyenda. Masyadong malaki. Masyadong tahimik. Ngumiti si Lyra. Pero maganda po dito, Senyorita Sofia. Oo, maganda, bulong ni Sofia. Pero parang nakakulong sa isang gintong hawla, hindi ba? Ang lahat ay napaka-ayos, napaka-perpekto. Parang may isang bagay na pumipigil sa atin, na huminga. Inilapag niya ang pusa at tumayo, sumasama kay Lyra sa paglalakad. Minsan, kapag bata pa ako, ganito rin kami ni Mama. Pero nung namatay si Mama, nagbago ang lahat. Napakabait ni Papa, pero parang nawala ang kanyang liwanag. Naalala niyo po ba ang inyong mama? Tanong ni Lyra. Maingat na ilabas ang impormasyon. Kaunti lang, sagot ni Sofia, ang kanyang mukha ay nagdilin. Masyado akong bata. Pero sinasabi ng matatandang katulong na napakabait niya. At napakaganda. Sabi nila, si Dra. Catalina, bago siya naging mama kat namin, ay kanyang nurse. Si Dra. Catalina ang nag-alaga sa kanya nang siya ay nagkasakit. Umiling si Sofia. Pagkatapos ay, ayun. Siyempre, kinuha ni Papa Sigla. Catalina. At siya ay naging isang perpektong asawa at ina. Napakabait niya, palagi, sa amin ni Kuya Miguel. Pero, iba si Papa noon. Ang saya niya, malakas. Ngayon, parang anino lang. Ang mga salita ni Sofia ay parang maliliit na piraso ng ginto para kay Lyra. Si Catalina ay dating nurse ng unang asawa ni Don Ricardo, at si Don Ricardo ay nagbago pagkatapos ng kanilang kasal. Ang mga piraso ay nagsisimulang magkasama. Ang mga sedative, ang pagmamanipula. Mayroong higit pa sa kwentong ito kaysa sa nakikita. Mahal na mahal niyo po si Don Ricardo, sabi ni Lyra, nakikiramay. Siyempre, siya ang papa ko, sabi ni Sofia. Pero, minsan, pakiramdam ko hindi niya ako nakikita. Parang lagi siyang may iniisip. At ayoko manaminin, pero, minsan, natatakot ako sa kanya. O, sa kung ano ang ginawa ng duhay sa kanya. Huminga ng malalim si Sofia. Pero huwag mo akong pansinin. Masyado lang akong nag-iisip. Ikaw, Lyra. May mga kapatid ka ba? Mabilis na ayos si Lyra, ang kanyang puso ay bahagyang kumirot. Mayroon po akong kapatid na lalaki. Sagot niya, sinasadya na gumamit ng nakaraan. Pero, lumayo na po siya para magtrabaho. Ito ay isang kasinungalingan sa pamamagitan ng pagkaligta, isang paraan upang mapanatili ang kanyang lihim. Masaya po akong makasama kayo, Senyorita Sofia. Pakiramdam ko, para tayong magkaibigan. Ngumiti si Sofia, isang tunay at maligayang ngiti. Ako rin, Lyra. Ako rin. Ang hasyenda ay naghahanda para sa isang maliit na pagtitipon, isang charity gala na inorganisa ni Lyra. Catalina, para sa isang lokal na ospital. Ang mga bulwagan ay pinalamutian ng mga sariwang bulaklak at ang mga lumang kagamitan ay kininang hanggang sa kumislap. Si Lyra, kasama ang iba pang mga katulong, ay abala sa aayos ng mga plato at kubyerto sa mahabang hapag, kainan sa dining hall. Si Miguel Alcantara, na bumalik mula sa Maynila para sa kadanapan,
ay aktibo sa pagtulong sa mga huling detalye. Siya ay nasa kanyang business suite. Ang kanyang aura ay nagtataglay ng profesionalismo, ngunit ang kanyang mga mata ay nananatiling matalas, nagmamasid sa kanyang kapaligiran. Nakita niya si Lyra na maingat na aayos ang mga wine glass, ang kanyang mga galaw ay matikas at tumpak. Mayroon siyang isang serye ng mga libro na nakasalansan sa isang sulok ng silid, tila nakalimutan ng isang bisita. Lumapit si Miguel. Ang kanyang mga yabag ay bahagyang naririnig. Lyra, maaari mo bang itago ang mga librong ito sa silid? Aklatan. Ayokong makita ito ng mga bisita. Opo, Sir Miguel, sagot ni Lyra. Dahang kinuha ang mga libro. Habang hawak niya ang mga ito, napansin niya ang isang partikular na libro. Isang koleksyon ng mga tula ni Jos Rizal, ang pambansang bayani ng Pilipinas. Ang kanyang mga mata ay nanati sa pamagat ng libro ng mas matagal kaysa sa dapat. Si Jos, ang kanyang kapatid, ay may paboritong tula ni Rizal. Nagbabasa ka ba ng mga tula? Tanong ni Miguel, ang kanyang boses ay may pahiwatig ng paghanga. Pihira na ang mga taong nakikita kong nagbabasa ng klasikal na panitikan na yon. Mahilig po ako magbasa. Sir, sagot ni Lyra. Ang kanyang boses ay bahagyang nanginginig. Ang aking kapatid po ay mahilig din sa mga tula ni Rizal. Napansin niya ang kanyang pagkakamali, ang kasalukuyan ay lumabas sa halip na ang nakaraan. Ngunit nagpatuloy niya, ito po ay paborito po niya. Pinagmasdan siya ni Miguel. Ang kanyang mga mata ay nagtagal sa kanyang mukha. Isang bagay sa kanyang ekspresyon, isang pahiwatig ng malalim na emosyon sa likod ng kanyang tahimik na panlabas, ang nagpakita sa kanya. Anong paborito niyang tula? Tanong niya, ang kanyang tinig ay mas malambot kaysa sa dati. Ang mi ultimo adios po, bulong ni Lyra, ang kanyang tingin ay nakatuon sa libro. Ang ibig sa bayan. Ang pagpapakasakit para sa katotohanan. Isang saglit na katahimikan ang bumaba sa pagitan nila. Ang tunog ng mga katulong na abala sa paghahanda ay tila nawala. Napansin ni Miguel ang intensity sa kanyang mga mata, ang malalim na kahulugan sa likod ng kanyang simpleng sagot. Hindi ito lamang isang katulong na nagbabasa ng tula. May mas malalim na nangyayari sa kanya. Ang kanyang uusisa ay tumindi. Napakaganda nga ng tula, sabi ni Miguel sa uli, ang isang bahagi ng kanyang boses ay nagpapahayag ng paggalang. Sige, Lyra. Maaari mo nang dalhin ang mga ito sa silid, aklatan. Habang pinihit ni Lyra ang kanyang likod upang umalis, naramdaman niya ang matinding tingin ni Miguel sa kanya. Hindi ito tulad ng simpleng uusisa sa isang katulong. Mayroon itong isang bagay na naiiba, isang bagay na mas malalim na nagpaparamdam sa kanya ng kakaibang kaba, isang halo ng takot at isang di inaasahang paghihila. Ang kanyang misyon, ang kanyang puso. Ang dalawang ito ay nagsisimulang sumalungat. Kinagabihan, pagkatapos ng gala, habang ang lahat ay natutulog na, sinamantala ni Lyra ang pagkakataon. Ang kanyang shift ay matagal nang tapos. Ngunit ang pagnanais na makahanap ng higit pang katotohanan ay mas malakas kaysa sa kanyang pagod. Umalik siya sa silid, aklatan, ang kanyang puso ay patuloy na bumibilis. Naalala niya ang journal na nakita niya. Sa oras na ito, walang Catalina na lumalapit. Maingat niyang kinuha ang leader, bang journal. Ang bawat pahina ay naglalaman ng sulat, kamay ni Don Ricardo.
puno ng mga karanasan at pagmumuni-muni. Hindi ito isang araw na tala-arawan, ngunit isang koleksyon ng mga random na kaisipan, marahil mula sa loob ng maraming taon. Sa kalagitnaan ng journal, may isang pahina na nakatupi at isang bagay na nahulog mula dito habang binubuklat ni Lyra. Ito ay isang luma, bahagyang punit na litero. Ipinapakita nito ang isang mas bata, mas malakas na Don Ricardo na nakatayo sa tabi ng isang makinis, itim na sasakyan ang parehong uri ng sasakyan na nakita ni Lyra sa aksidente. Ngunit ang mas nakapukaw ng kanyang pansin ay ang petsa sa likod ng litrato, ilang linggo lamang bago ang aksidente. At ang isang sulok ng litrato ay punit na parang may isang bagay o isang tao na sinadyang inalis. Ang kagulat ay ang isang pahiwatig ng isang figura na halos hindi nakikita sa gilid ng punit na bahagi, isang bahagyang anino ng damit, isang kurbada ng isang balikat. Hindi ito mukhang si Don Ricardo. Ito ay mukhang mas maliit, mas payat. Hindi niya masiguro kung babae o lalaki, ngunit tiyak na may kasama si Don Ricardo sa sasakyan. Ang kanyang hininga ay huminto. Ito ang kumpirmasyon ng kanyang pinakamasamang takot at ang bahagi ng kanyang trauma na kanyang pinagdudahan. May kasama si Don Ricardo. Ang ulat ng pulisya ay nagsabi na siya lamang ang sakay. At ang punit na sulok ay tila sinadyang inalis upang itago ang pagkakakilanlan ng kasama. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Ang maliit na piraso ng litrato, isang ebidensya na mas marami sa nakikita ay nagpatunay sa kanyang hinala. Hindi lamang si Don Ricardo ang may kasalanan. May ibang tao, isang nakatagong figura na may papel din sa trahedya na sumira sa kanyang buhay. At ang kanyang tingin ay automatikong lumiko sa direksyon ng silid, tulugan ni Dra. Catalina, isang malamig na pakiramdam ng takot at isang nagnininyas na galit na tumataas sa kanyang dibdib. Ang laro ay nagiging mas komplikado at mas mapanganib. Ang larawan. Isang manipis na piraso ng papel, ngunit sapat na upang durugin ang buong mundo ni Lyra at muling buuin ito sa isang nakakagulat na anyo. Ang punit na sulok, ang bahagyang anino ng isang figura na halos hindi nakikita. Hindi ito si Don Ricardo, nanad, isa. Hindi kailanman. Ang kanyang alaala na 5 taon nang nakabaon sa ilalim ng trauma at kalungkutan, ay nagsimulang maging matalin. Ang bawat detalye ay umuusbong na parang sariwang sulat. Naalala niya ang takot na tingin ng driver, ang dilim ng gabi, ang mabilis na paglipat ng mga kaganapan. Ngunit higit sa lahat, naalala niya ang isang bagay na mali. Ang paraan ng paghawak ng driver sa manibela, ang paraan ng kanyang katawan na tila nagpupumilit. Hindi ito ang malakas, matatag na galaw ng isang taong buo. Ito ay parang may nangyayari, isang pag-aalinlangan, isang pag-aaway. Ang seditims, ang mga salita ni Sofia tungkol sa pagbabago ni Don Ricardo, pagtatapos mamatay ang kanyang ina. Ang mga piraso ay nagsimulang magkasama sa isang nakakapanindig, balahibo na paraan. Sa loob ng sumunod na mga araw, ang pagmamasid ni Lyra ay naging mas matindi, mas matalas. Hindi na siya naghahanap lamang ng katibalan, laban, kay Don Ricardo. Hinahanap niya ang katotohanan. Sinimulan niyang suriin ang mga lumang pahayagan at magasin sa silid, aklatan, naghahanap ng mga ulat tungkol sa aksidente at ang kalusugan ni Don Ricardo bago ito. Natuklasan niya ang ilang artikulo na nagbabanggit ng panandaliang karamdaman ni Don Ricardo sa mga buwan bago ang trahedya na inilalarawan
bilang isang simpleng trangkaso o pagkapagod sa trabaho. Ngunit sa pagitan ng mga linya, may isang bagay na hindi tugma sa kanyang nakita sa kotse. At ang mga ulat ng pulisya ay laging nagtatapos sa Don Ricardo Alcantara. Iisa sa kanyang sasakyan ay nasa ilalim ng impluwensya ng alkohol. Ngunit bakit tila manipis ang kasama niya? At bakit tila may karamdaman siya bago pa man? Hindi nagtagal. Napansin din ni Catalina ang pagbabago kay Lila. Ang isang tahimik, masipag na katulong ay tila nagtatago ng isang nagniningnas na apoy sa kanyang mga mata. Sa isang hapon, habang aayos si Lira ng mga aklat sa silid. Aklatan, dumating si Catalina na may dalang isang serye ng mga dokumento ng negosyo. Lira, maaari mo bang ayusin ang mga papeles na ito para sa akin? Sabi ni Catalina, ang kanyang boses ay malumanay ngunit may isang tiyak na kapangyarihan. Ang mga ito ay napaka-importante, pangakontrata sa lupa. Kailangan nilang maiayos, ayon sa pesa at proyekto. At kailangan kung magtiwala sa iyong pagiging maingat. Ang mga bagay sa negosyo ay mas komplikado kaysa sa panlilinis ng mga silid, Lira. Ito ay isang pagsubok, alam ni Lira. Ang mga kontrata ay naglalaman ng mga detalye ng mga arian, at transaksyon ng pamilya Alcantara na karaniwang hindi ipinagkakatiwala sa mga katulong. Habang binubuklat niya ang mga dokumento, ipinapakita niya ang lahat ng paggalang at profesionalismo. Ngunit ang kanyang isip ay nagpoproseso. Napansin niya ang ilang hindi tugma sa mga petsa ng pag-aari at mga pangalan ng kumpanya. Mayroong isang ulit na pattern kung saan ang mga lupa na malapit sa isang kumpanya ng konstruksyon na pag-aari ng isang kaibigan ni Catalina rin tila ibinibenta at binibili. Maayos na po, Catalina, sabi ni Lira. Ipinasa ang mga nakasalansan na dokumento. Tiningnan siya ni Catalina ng matagal, isang bahagyang ngiti sa kanyang labi. Magaling. Nakakabilib ka, Lira. Ikaw ay matalino. Ngunit dapat mong malaman, sa mundong ito, ang pagiging matalino ay maaaring maging isang pagpapala o isang sumpa. Depende kung paano mo ito gagamitin. Ang mga lihin, tulad ng mga bulaklak, ay pinakamahusay na inaalagaan sa kanilang sariling hardin. Hindi mo sa tingin. Ang mensahe ay malinaw. Ito ay hindi na isang simpleng paalala. Ito ay isang direktang babala. Ang lamig ay gumapang sa likod ni Lira, ngunit ang kanyang determinasyon ay lalong nag-alab. Alam niya na nasa tamang landas siya. Sa kabila ng lumalagong tensyon sa pagitan niya at Catalina, isang di inaasahang pag-asa ang nagsimulang lumitaw sa kanya. Si Miguel. Mas madalas siyang lumabas ng kanyang opisina. Madalas nahihintayin si Lira na matapos ang kanyang shift. Minsan, makikita niya si Lira na nagbabasa sa hardin, ang kanyang paboritong pwesto. Doon, sa ilalim ng lilim ng isang lumang mangga, nagsimula silang magbahagi ng mga salita, ng mga ideya. Lira, ano ang binabasa mo ngayon? Tanong ni Miguel. Isang gabi, habang tinutulungan niya si Lira, na dalihin ang isang kahon ng mga lumang libro na kailangan ni Donate. Isang aklat po tungkol sa kasaysayan ng ating bansa, Sir Miguel, sagot ni Lira. Ang mga bayani natin at ang mga pagsubok na kanilang hinarap. Napansin ni Miguel ang laging lalim sa kanyang mga sagot. Ikaw ay may isang puso para sa kasaysayan, hindi ba? Mayroon kang isang kaluluwa na hindi karaniwan. Pinaupo niya ang kahon. Minsan, nahihisip ko,
Ang katarungan ay parang kasaysayan. Kailangan mong unawain ng nakaraan upang maitama ang kasalukuyan. Umupo sila sa isang bench. Ang gintong liwanan ng paglubog ng araw may bumabalot sa kanila. Ikinuwento ni Miguel kay Lyra ang kanyang mga pagsubok bilang isang piskal, ang kanyang mga pagkadismaya sa korupsyon, ang kanyang pagnanais na gawin mas mabuting lugar ang kanilang bansa, ang kanyang idilis, ang kanyang walang kapagurang paghahanap ng katotohanan ay kumalinlawmaw sa puso ni Lyra. Nakita niya hindi lamang ang anak ng taong pinaghihinalaan niya, kundi isang lalaking nagtataglay ng mga prinsipyo na lubos niyang iginagalang. Minsan po, Sir Miguel, napakakomplikado ng katarungan, sabi ni Lyra, ang kanyang boses ay mahina. May mga katotohanan na masakit at may mga paghuhusga na mahirap gawin. Tumingin si Miguel sa kanya. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-unawa. Kaya nga kailangan nating maging matapang, Lyra. Hindi lamang sa paghahanap ng katotohanan, kundi sa pagharap sa mga bunga nito. Ang kanilang mga kamay ay halos magkahiwalay sa bench. Isang sandali ng katahimikan ang bumaba na puno ng hindi sinasabing mga damdamin. Ang hangin ay nagdala ng halimmuyak ng sampaggita. At sa sandaling iyon, ang kanyang puso ay pumili. Kinabukasan ng gabi, pagkatapos ng hapunan, habang naglalakad si Lyra sa hardin upang patayin ng ilang ilaw, nakita niya si Miguel na nakatayo sa ilalim ng arko ng mga gumanela, nakatingin sa mga bituin. Nagulat siya nang makita niya ito. Sir Miguel. Pulong niya. Lumingon si Miguel. Ang kanyang mukha ay nilalamon ng dilim. Tanging ang malabong liwanag mula sa loob ng hasyenda ang nagbibigay ng balangkas sa kanyang matamos na panga. Lyra. Hindi ko inaasahang makikita ka rito. Ang kanyang boses ay malambot, may pagod. Masyado kong iniisip. Ang aking trabaho, ang mga kaso. Lumapit si Lyra. Tanoon din po ako. May mga bagay po akong iniisip. Naglakad si Miguel, patungo sa kanya. Mayroong isang bagay tungkol sa iyo, Lyra. Isang bagay na. Totoo. Sa lahat ng pagpapanggap dito, sa mundo, ikaw ay tila isang bukas na libro. Ngunit mayroon ding misteryo sa iyo. At hindi ko alam kung bakit. Ngunit, gusto kong malaman ang bawat pahina. Itinaas niya ang kanyang kamay. Dahang hinawakan ng kanyang pisngi. Ang kanyang haplos ay banayad, ngunit puno ng damdamin. Napakadilin upang makita ang kanyang mga mata, ngunit naramdaman ni Lyra ang tindi ng kanyang titig. Ang puso niya ay kumabog nang mabilis. Ang init ng haplos niya ay naglakbay sa buong katawan niya. Nakalimutan niya ang lahat ng kanyang misyon, ang lahat ng kanyang paghihiganti. Mayroon lamang si Miguel, at ang sandaling ito, dahang lumapit ang kanyang mukha. At sa ilalim ng mga bituin, sa lilim ng gabi, ang kanilang mga labi ay nagtagpo. Ito ay isang banayad na halik, puno ng pagtatanong at pagnanais. Ang kanyang mga kamay ay dahang pumulupot sa kanyang baywang. Hinila siya papalapit. Ang bawat bahagi ng kanyang pagkatao ay sumisigaw ng babala. Ngunit ang kanyang puso ay hindi nakinig. Ang isang bahagi niya ay gustong manatili sa kanyang mga bisig magpakailanman, habang ang isa pang bahagi ay ginulpi ng isang napakalaking pagkakasala. Nang sila ay maghiwalay, mayroon lamang isang mabigat na katahimikan. Lyra, bulong ni Miguel. Ang kanyang boses ay nagulat sa sarili niyang kilos. Sir Miguel, bulong ni Lyra. Ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatuon sa kanya. Ang
init sa pagitan nila ay kumalat, ngunit sa likod ng init na yon ay isang malamig na takot. Ano ang ginawa niya? Paano niya maipagpatuloy ang kanyang misyon, ngayon na minamahal niya ang anak ng kanyang kaaway? Ang halik ay nagpasakit kay Lyra sa isang paraan na hindi niya inaasahan. At pasakit ito dahil sa pag-asa na ibinigay nito at nagpasakit ito dahil sa pagkakasala na dala nito. Alam niyang kailangan niyang makahanap ng katotohanan, hindi lamang para sa kanyang kapatid, kundi para na rin kay Miguel. Ang kanyang paghahanap ay naging mas desperado. Isang hapon, habang aayos siya ng mga aparador sa lumang storage room, natagpuan niya ang isang maliit na kahon na nakatago sa ilalim ng isang tumpok ng mga lumang kumot. Ang kahon ay hindi naka-lock. Sa loob ay may mga lumang sulat at ilang personal na gamit na tilapag, aari ng isang babae. Ngunit ang mas nakapukaw ng kanyang pansin ay ang isang leather-bound na diary. Ang petsa sa pabalat ay nagpakita na ito ay aari ng asawa ni Don Ricardo na namatay, si Mariela Alcantara. Ang unang ginang ng hacienda. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang binubuklat niya ang mga pahina. Ang sulat, tamay ay maganda, Pino. Sa una, ang mga entry ay tungkol sa araw na buhay, ang kanyang pagmamahal sa kanyang mga anak, ang kanyang aalala para kay Don Ricardo. Ngunit habang lumilipas ang mga pahina, ang tono ay nagbago. Maraming araw, pakiramdam ko hindi na ako ang dating ako. Ang aking sakit ay lumalala, at ang aking isip ay tila nagiging malabo. Hindi ko alam kung bakit. Si Catalina, ang aking nurse, ay napakabait. Siya ang aking anino, palaging nasa tabi ko. Ngunit minsan, pakiramdam ko, mayroong isang bagay sa kanyang mga mata. Isang lamig na hindi tugma sa kanyang mga ngiti. Minsan, nakikita ko siya na nakatitig kay Ricardo sa paraan na hindi karaniwan. At ang mga gamot na ibinibigay niya sa akin, sabi niya ay para sa aking kapakanan, ngunit pakiramdam ko, lalo akong nanghihina. Para akong isang manika na kinokontrol ng kanyang mga kamay. Si Ricardo, umiiwas siya. Hindi ko alam kung bakit. Ang mga pera may nawawala sa mga arian. Ang aking mga anak, kailangan ko silang protektahan. Ang kanyang hininga ay huminto. Ang mga salita ay tumama sa kanya tulad ng suntok. Si Catalina, ang mga gamot, ang pera, ang pagmamanipula. Hindi lamang si Mariela ang biktima. Marahil si Don Ricardo ay biktima rin. Isang laro ng kapangyarihan at kasakinan. Ang kanyang isip ay nagsimulang gumawa ng koneksyon. Kung si Catalina ay nagbibigay ng mga gamot na nagpapahina kay Mariela, maari din niyang gawin iyon kay Don Ricardo. At, kung gayon, ang pagmamaneho ni Don Ricardo sa gabi ng aksidente na nasa ilalim lang impluwensya ng sedative ay hindi sinasla. Ito ay isang bahagi ng plano ni Catalina. May isa pang entry na halos hindi mabasa na isinulat sa isang nanginginig na sulat. Kamay, narinig ko sila. Sina, Catalina at ang isang abogado. Uusapan nila ang mga papeles. Ang paglipat ng mga lupa. At ang aksidente na nangyari, hindi ko maintindihan. May kinalaman si Catalina dito. Mayroon siyang itinatago. Ang aking mga anak, kailangan kong sabihin kay Ricardo. Kailangan kong... Ngunit ang aking isip ay lumalabo. Ang diary ay nahulog mula sa kanyang naninginig na mga kamay.
Pasa ang kanyang mga mata ng luha. Hindi para sa kanyang kapatid lamang, kundi para kay Mariela Alcantara, isang babaeng matagal nang nawala, na ang huling mga salita ay puno ng takot at pagtataksil. At para kay Don Ricardo, isang matandang lalaki na tila naging isang manikas sa kamay ng isang walang awa na manipulator. Ang tunay na halimaw ay nakatago sa likod ng maskara ng perpektong ina at asawa. Si Dra, Catalina, at ang pag-ibig niya kay Miguel ay ngayon ay naging isang napakalaking hadlang. Ngayon, ang paghihiganti ay hindi na lamang paghihiganti. Ito ay tungkol sa paghahanap ng katarungan para sa lahat, kahit na mga hulugan ito ng pagsira sa mundo ng lalaking mahal niya. Ang diary ni Mariela. Ang mga salitang isinulat ng nanginginig na kamay ay naglarawan ng isang kalunos, na katotohanan na mas malalim pa sa kinatakutan ni Lyra. Ang ngiti ni Dra, Catalina, na dati ay tila maalalahanin at mapag-aruga, ngayon ay tila isang maskara lamang na nagtatago ng isang malamig at mapaninlang na puso. Hindi lang ang kanyang kapatid ang biktima. Biktima rin si Mariela at ngayon, si Don Ricardo. Isang laro ng kapangyarihan at kasakiman kung saan ang matandang lalaki ay naging isang manikas kamay ng kanyang sariling asawa, pinahina ng mga sedatives upang madaling manipulahin. Ang sakit na naramdaman ni Lyra ay hindi na lang galit sa pagkawala ng kanyang kapatid, kundi isang matinding awa para sa mga Alcantara na nabubuhay sa ilalim ng anino ng isang halino. Kinabukasan, habang naghahanda ng almusal sa kusina, nakita ni Lyra si Don Ricardo. Nakaupo siya sa kanyang silya sa dulo ng mahabang mesa, ang kanyang mga mata ay blangko, ang kanyang mga kamay ay nanginginig, habang pilit na humahawak sa tasa ng kape. Isang katulong ang naglagay ng isang maliit na baso ng gamot sa kanyang tabi, na agad niyang ininom ng walang pagturol. Si Catalina ay nakaupo sa kabilang dulo, nagbabasa ng pahayagan, minsan ay nagbibigay ng mga utos sa mga katulong. Ang tanawing ito ay nagpatunay sa lahat ng nabasa ni Lyra sa diary. Hindi lang siya pinahihina, siya ay dahang pinapatay sa loob ng sarili niyang tahanan. Ang isip ni Lyra ay nagsimulang magplano. Kailangan niyang maging maingat, subalit mabilis. Ngunit paano niya sasabihin kay Miguel ang katotohanan? Paano niya sisirain ang mundo ng lalaking mahal niya, ang lalaking buong pagmamahal na dinatawag na ina ang babaeng ito? Isang hapon, nakita ni Lyra si Miguel sa hardin, lakad habang may kausap sa telepono. Nang matapos siya, lumapit si Lyra. Sir Miguel, mukhang napakalalim po ng iniisip ninyo, sabi niya, pilit na pinapanatiling walang emosyon ang kanyang boses. Ngumiti si Miguel, ngunit may bakas ng pagod sa kanyang mukha. Oo, Lyra. Isang kaso sa trabaho. Ang hirap kumuha ng ebidensya. Kung minsan ang katotohanan ay nakatago sa ilalim ng napakalaming kasinungalingan, mahirap makita kahit ng isang sanay na mata. Ito ang pagkakataon. Kaya nga po, Sir Miguel, kailangan nating maging mapanuri sa lahat ng bagay. Kahit sa mga taong pinagkakatiwalaan natin ng lubos, pahiwatig ni Lyra. Minsan, ang pinakamalaking kasinungalingan ay nagmumula sa pinakamagandang mukha. Tumingin sa kanya si Miguel, nagtataka. Ano ang ibig mong sabihin, Lyra? Wala po, Sir Miguel, mabilis niyang sagot. Pero napansin ko lang po, si Don Ricardo. Tila mas mahina siya ngayon. At ang mga gamot na iniinom niya, tila hindi ito nakakatulong. Umuntong, hininya si Miguel. Si Papa. Naku, matagal na siyang ganyan, Lyra.
Simula, nang mawala si Mama Mariela, naging sakitin na siya. At si Dira. Catalina, ginagawa niya ang lahat para maalagaan si Papa. Siya ang pinakamahusay na nurse na nakilala ko. Hindi ko alam kung ano ang gagawin namin kung wala siya. Siya ang gumagabay sa amin sa lahat ng bagay. Ang mga salita ni Miguel ay parang sibat na tumama sa puso ni Lyra. Ang kanyang pagtitiwala kay Catalina ay napakalalim, halos bulag. Ngunit Sir Miguel, kung minsan, ang labis na pagtitiwala ay nakakapinsala. Paano kung may iba palang nangyayari na hindi natin nakikita? Kumunutang noon ni Miguel. Lyra, naiintindihan ko ang iyong pag-aalala at pinahahalagahan ko ang iyong malasakit. Ngunit si Dra. Catalina ay isang Alcantara. Siya ang tumayong ina namin. Hindi ko maaaring pagdudahan ang kanyang integridad. Lalo na't ginagawa lang niya ang kanyang makakaya para sa aming pamilya. Siguro, dahil bago ka pa rito, may mga bagay na hindi mo palubos na nauunawaan sa dinamika ng aming pamilya. Mahimig nang mabala sa kanyang boses, ngunit mas malaki ang pagkadismaya. Masyado kang matalino, Lyra. Hindi ko nais na ikaw ay masangkot sa anumang bagay na hindi mo nauunawaan. Ang mundo ng mga mayayaman ay mas komplikado kaysa sa nakikita. Ang pagtatangka ni Lyra na magpahiwatig ay nabigo. Ang pader ng pagtitiwala ni Miguel ay hindi niya kayang buwagin. Ang kanyang mga mata ay nanlabo sa pagkadismaya. Paano pa niya maipapaliwanag ang katotohanan kung ayaw niyang makinig? Hindi nagtagal, napansin din ni Catalina ang pagiging mapanuri ni Lyra. Ang maliit na pahiwatig na ibinigay ni Lyra kay Miguel ay hindi nakalampas sa matalim na pandinig ng madrasta. Ang pagbabago sa kilos ni Lyra, ang matinding pagbabantay sa mga galaw ni Catalina, at ang pilit na pagkubli ng kanyang emosyon, lahat ng ito ay naging senyales. Ang kwentong ito ay nilikha ni Inday Andrea. Huwag kopyahin o gamitin muli ang audio o kwentong ito upang madiyak ang karapatang ari. Isang araw, tinawag ni Catalina si Lyra sa kanyang opisina. Nakaupo siya sa kanyang malaking mesa. Ang kanyang mukha ay kalmado, ngunit ang kanyang mga mata ay nagtatago ng isang bagay na malamig. Lyra, mayroon akong isang espesyal na pabor na nais kong hilingin sa iyo, sabi ni Catalina. Ang kanyang boses ay tila maalalahanin. Malapit na ang anibersaryo ng kasal namin ni Don Ricardo. Nais kong linisin mo ang lahat ng mga lumang chandelier sa Grand Ballroom. Ang mga ito ay napakataas at kailangan ng matinding pag-iingat. Ang chandelier sa Grand Ballroom ay isang napakalaking gawa ng sining, gawa sa kristal at bakal, at nakasabit sa halos 5 metro ang taas mula sa sahig. Ang paglilinis nito ay nangangailangan ng paggamit ng isang lumang hagdanan na madalas gamitin para sa mga gawaing ganoon. Opo, Dra. Catalina, sagot ni Lyra, pilit na pinananatiling walang anumang emosyon ng kanyang boses. Alam niyang ito ay isang pagsubok o mas malala pa, isang bitag. Kinaumagahan, maaga pa ay sinimulan na ni Lyra ang kanyang gawain. Ang hagdanan ay gawa sa matigas na kahoy, ngunit tila luman na at may mga bakas ng pagkukumpuni. Bago siya umakyat, maingat niyang sinuri ang bawat lungs. Mayroong isang bahagi ng hagdanan malapit sa tuktok na tila bagong kumpuni, ngunit ang koneksyon nito sa pangunahing bahagi ay tila maluwag. Hindi ito sanay na pagkakagawa.
May isang bahagi pa nga na tila sinadya na hindi lubos na nasikipan ng tornilyo. Ang lamig ay gumapang sa kanyang likod. Ito nga ang bitag. Nagsimula si Lyra sa paglilinis. Ang bawat galaw ay maingat at sinasadya. Narinig niya ang mga yapak ni Catalina sa ibaba, nagpapanggap na o-obserba mula sa malayo. Sa bawat akyat ni Lyra, lalo niyang naramdaman ang pagiging maluwag ng rungs. Nang narating niya ang halos gitna ng chandelier, kung saan matatarik ang mga kristal, pilit niyang inilagay ang kanyang timbang sa pinaka. Stabil na bahagi ng hagdanan. Igla, naramdaman niya ang isang matinding pagyanig. Ang isang bahagi ng rungs ay biglang lumuwag at nagsimula siyang mawala ng balance. Ang hagdanan ay umugoy at ang mga kristal sa chandelier ay nagsimulang magkabanggaan, lumikha ng isang nakakabinging ingay. Sa critical na sandaling iyon, ang kanyang instinct ay umiral. Hindi siya sumigaw. Imbes, mabilis niyang inabot ang isang matibay na bahagi ng chandelier. Hinawakan nito ng buong lakas. Ang kanyang mga paa ay nawalan ng kapit sa hagdanan. Ang kanyang katawan ay umindayog sa era. Narinig niya ang malakas na kalabog ng hagdanan habang ito ay bumagsak sa marmol na sahig. Ang kahoy ay nabiyak. Maraming katulong ang tumakbo. Sa pinangyarihan, ang kanilang mga muka ay puno ng pagkabigla. Nakita nila si Lyra na nakasabit sa chandelier. Ang kanyang mga kamay ay namumuti sa paghawak. At sa di kalayuan, si Catalina, na may bahagyang gulat sa kanyang mukha na mabilis na napalitan ng pag-aalala. Lyra, ayos ka lang ba? Tanong ni Catalina. Lumapit, ngunit may kakaibang kinang sa kanyang mga mata. Ano ang nangyari? Masyado ka bang nagmadali? Umiling si Lyra, pinilit na tumayo sa isang matibay na bahagi ng chandelier. Ayos lang po ako, Dra. Catalina, hindi ko lang po inaasahan na ganoon na pala kaluma ang hagdanan. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit ang kanyang puso ay kumakabog ng napakabilis. Alam niyang ang babaeng ito ay kayang pumatay. Mabilis na tinulungan si Lyra na makababa. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig, ngunit ang kanyang determinasyon ay lalong nag-alab. Ang insidenteng ito ay nagpatunay sa lahat ng kanyang hinala. Si Catalina ay hindi lamang isang manipulator, kundi isang mamamatay tao. Sa sumunod na mga gabi, hindi makatulog si Lyra. Ang imahe ng bumagsak na hagdanan, ang malamig na titig ni Catalina at ang bulag na pagtitiwala ni Miguel, lahat ng ito ay nagbulol sa kanya ng matinding paghihirap. Ang kanyang misyon, na dati ay malinaw, na yun ay naging komplikado ng kanyang nararamdaman para kay Miguel. Minamahal niya si Miguel. Ang kanyang kabaitan, ang kanyang ediliso, ang kanyang pagnanais para sa katarungan ay bumihag sa kanyang puso. Ngunit ang pag-ibig na ito ang naging pinakamalaking hadlang. Paano niya sasabihin sa kanya na ang kanyang ina, ang taong minamahal niya, ay isang halimaw? Paano niya sisirain ang kanyang pamilya, ang kanyang pinaniniwalaan, ang kanyang buong mundo? Ang pag-iisip na itago ang katotohanan ay nagdulot sa kanya ng sakit. Ang alaala ng kanyang kapatid, ang kanyang pamilyang nawasak, ay nagsisigaw para sa katarungan. Ngunit ang pag-iisip na saktan si Miguel ay nagdulot sa kanya ng mas malaking sakit. Umupo si Lyra sa kanyang kama, ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa kanyang dibdib. Ang kanyang puso ay nabibiyak sa dalawang magkasalungat na direksyon. Ang isang bahagi ay gustong tumakbo palayo, kalimutan ng lahat,
at ipagtanggol ang kanyang pag-ibig para kay Miguel. Ngunit ang isa pang bahagi ay nagsasabi na hindi siya maaaring manahimik. Ang katarungan ay hindi lamang para sa kanyang kapatid, kundi para kay Mariela, para kay Don Ricardo, at para kay Miguel mismo, na karapat dapat malaman ang katotohanan. Ang kanyang pag-ibig kay Miguel ay hindi na lamang isang kahinaan. Ito ay naging isang malakas na motibasyon. Kailangan niyang iligtas si Miguel mula sa kasinungalingan. Iligtas ang kanyang pamilya mula sa kasakiman ni Catalina, kahit na mga hulugan ito ng pagsila sa kanyang mundo bago ito muling itayo. Hindi siya maaaring tumahimik. Ang panganib ay malaki, ngunit ang kanyang puso, na puno ng pag-ibig at paghihiganti, ay handang lumaban. Kailangan niyang ilabas ang katotohanan, anuman ang mangyari. Ang gabing iyon ay tila walang hanggan para kay Lila. Ang malamig na pagtingin ni Catalina, ang pagbagsak ng lumang hagdanan, at ang pagkadismaya sa mga mata ni Miguel. Lahat ng ito ay nagtulak sa kanya sa isang sulok kung saan ang tanging daan ay ang kumilos. Hindi na siya maaring manahimik. Ang katarungan ay hindi lamang para sa kanyang kapatid, kundi para rin kay Mariela, kay Don Ricardo, at higit sa lahat, kay Miguel, na karapat dapat malaman ang katotohanan. Kung mayroon kang mga hiling o puna, mangyaring mag-comment para ipaalam sa akin. Lubos na nagpapasalamat si Inday Andrea. Ngunit paano? Paano niya mababasag ang pader ng pagkabulan ni Miguel, ang kanyang matinding pagtitiwala sa babaeng tinawag niyang ina? Kailangan niya ng kaalyado, isang tao na makakatulong sa kanya sa loob ng mismong kuta ng mga Alcantara, at iyon ay si Sofia. Isang hapon, nakita ni Lira si Sofia sa hardin, abala sa pagpipinta ng tanawin. Ang kanyang kantas ay puno ng maliliwanag na kulay, ngunit may bakas ng kalungkutan sa kanyang mga mata. Lumapit si Lira, dahan. Ang ganda po ng gawa niyo, binibining Sofia. Sabi ni Lira, pinapanatili ang kanyang boses na mahinahon. Ngumiti si Sofia, isang malungkot na ngiti. Salamat, Lira. Ikaw lang ang nakakaintindi ng sining ko rito. Ang iba, masyadong abala sa mga numero at negosyo. Ang sining ay para sa mga may pusong nakakaramdam, binibining Sofia. At tila napakalungkot po nang ipinitinta ninyo ngayon, diretsong sabi ni Lira, umaasa na makakakuha siya ng tiwala. Parang may bumabagabag sa inyo. Pumuntong hininga si Sofia. Kasi, si Papa. Parang araw, umihina siya. Tapos, pakiramdam ko, laging nagmamadali si Mama Catalina. At may mga bagay na hindi ko maintindihan. Bakit parang laging ayaw niyang pag-usapan si Mama Mariela? Ito na ang pagkakataon. Nababasa ko po ang diary ng inyong ina, binibining Sofia, bulong ni Lira. Ang kanyang mga mata ay mataman. At may mga bagay doon na kailangan ninyang malaman. Napatigil si Sofia. Ang brush ay nahulog sa kanyang kamay. Ang diary ni Mama Mariela. Paano mo nakuha yan? At bakit? Ano ang nakasulat doon? Ang kanyang tinig ay nanginginig sa pagtataka at takot. Doon nagsimulang magkwento si Lira. Dahan, maingat, ngunit may diin sa bawat salita. Ikinuwento niya ang tungkol sa lumang diary, ang mga nakatabong katotohanan tungkol sa paghihina ni Don Ricardo, ang mga gamot na ibinibigay ni Catalina, at ang koneksyon nito sa pagkamatay ng ina ni Sofia. Hindi niya binanggit ang sarili niyang koneksyon sa aksidente. Hindi pa, ang mahalaga ay ang mailabas ang katotohanan kay Sofia.
Pumuti ang mukha ni Sofia habang nakikinig. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa gulat at takot. Hindi ito totoo. Mahal ako ni Mama, Catalina. Siya ang alaga sa akin, sa anin. Matapos mamatay si Mama Mariela, ang aalaga na yon. Binibining Sofia ay tila isang maskara lamang. Sabi ni Lira. Ang inyong papa ay unting pinapatay. Ang aksidente noon, hindi lamang ito isang simpleng trahedya. Ito ay bahagi ng mas malaking plano. Sa huli, bumigay si Sofia. Ang kanyang puso na naghahanap ng pagmamahal at katotohanan ay unting binasag ng mga salita ni Lira. Ang kanyang mga luha ay dumaloy hindi lamang para sa kanyang papa, kundi para sa kanyang sarili, para sa kanyang inang hindi niya nakilala ng lubusan. Kung ganoon, ano ang gagawin natin, Lira? Tanong niya. Ang kanyang boses ay halos pabulong. Kailangan nating patunayan ito. Walang maniniwala sa atin nang walang matibay na ebidensya. Nagsimula ang kanilang lihim na pakikipagtulungan. Si Sofia, na mayroong aksas sa iba't ibang sulok ng Hacienda Alcantara at kaalaman sa mga gawain ng pamilya, ay naging napakahalagang kalido. Isang araw, naaalala ni Sofia ang isang lumang recording device na laging dala ng kanyang ina, si Mariela, para mag-record ng kanyang mga ideya sa sining at minsan, mga uusap nila ni Don Ricardo. Nakatago ito sa isang lumang baol sa bodega, sa ilalim ng mga lumang gamit. Maaaring naroon ng isang bagay na makakatulong. Sa loob ng ilang gabi, habang tulog ang lahat, sina Lira at Sofia ay nagsimula sa kanilang mapanganib na misyon. Lumusot sila sa bodega. Ang bawat ingay ay nagpapabilis ng tibok ng kanilang puso. Sa wakas, natagpuan nila ang baul. Sa loob, kasama ng mga lumang sketches at personal na gamit ni Mariela, ay naroon ang maliit na recorder. Nanginginig ang mga kamay ni Sofia habang pinapindot niya ang play button. Ang unang bahagi ng recording ay mga tawanan at uusap ni Mariela at Don Ricardo. Puno ng pagmamahalan. Ngunit, sa gitna ng mga recording, may isang boses na nagpatindig ng balahibo nila. Ito ay si Catalina, na nakikipag-usap sa isang hindi kilalang tao. Oo, siguraduhin mong walang matitira. Ang matanda. Dapat magmukhang natural ang kanyang paghina. At ang aksidente, kailangan itong tapusin bago pa siya magbago ng isip sa mana. Ang Flores. Mga insekto lang sila, madaling mawawala sa paningin. Wala silang patunay. Ang recording ay maikli, ngunit sapat upang maging patunay. Naggulat sina Lira at Sofia. Ang tinig ni Catalina, kalmado at kalkulado, ay nagbigay ng isang malalim na kaba. Ang Flores, iyon ang pamilya ni Lira. Ito ay amin sa kanyang krimen, hindi lamang sa pagmamanipula kay Don Ricardo, kundi pati na rin sa pagpatay. Hindi lamang ng kapatid ni Lira ang bitima, kundi maging si Mariela, ang tunay na asawa ni Don Ricardo. Ang mga luha ay muling dumaloy sa pisngi ni Sofia, ngunit ngayon ay may kasamang galit. Si Mama. Pinatay niya si Mama. At si Papa. Inagawa niya yan kay Papa. Kailangan natin itong ipakita, sabi ni Lira. Ang kanyang boses ay puno ng determinasyon. Sa lahat. Sa lalong madaling panahon. Ang anibersaryo, ang kasal ni na Don Ricardo at Lira. Catalina. Isang maranyang pagdiriwang, puno ng mga importanteng tao.
sa lipunan ng Pilipinas. Ito ang perpektong lugar upang ibunyag ang katotohanan. Ngunit bago iyon, may isa pang peraso ng ebidensya na kailangan nilang kumpirmahin ang pagkuha ng pera mula sa mga account ni Don Ricardo. Si Sofia, na lumaki sa mundo ng mga mayayaman, ay may ideya. Alam ko kung saan nakatago ang mga lumang dokumento ng bangko ni Papa. Sa kanyang lumang sakri sa kanyang opisina sa bayan. Malapit na ang anibersaryo, abala si Mama Catalina sa paghahanda. Ngayon na ang pagkakataon. Sa loob ng ilang araw, habang abala ang lahat sa paghahanda para sa malaking pagdiriwang, sina Lyra at Sofia ay gumawa ng kanilang huling hakbang. Palihim silang pumunta sa opisina ni Don Ricardo sa bayan, gamit ang susi na nakuha ni Sofia mula sa isang lumang bus ng mga alahas. Nandoon ang mga bank statement na nagpapakita ng malalaking withdrawal na ginawa ni Catalina sa mga account ni Don Ricardo na nakatago mula sa kanyang kaalaman at may ilang mga transaksyon na konektado sa mga kumpanya na pagmamay-ari ng mga tao na may koneksyon sa aksidente 5 taon na ang nakakaraan. Ito ang tulay na magkukonekta sa lahat. Nang gabing iyon ng anibersaryo, ang Grand Ballroom ng Hacienda Alcantara ay kumikinang sa liwanag ng mga chandelier at mga dekorasyon. Pangapiling personalidad, politiko, at mga negosyante ang naroon, nagdidiwang kasama ang pamilya Alcantara. Si Catalina ay nagliliwanag sa kanyang eleganteng damit, tumatanggap ng mga papuri, isang perpektong asawa at ina. Si Don Ricardo ay nakaupo sa kanyang upuan, mukhang pagod. Ngunit pilit nang ngumingiti. At si Miguel, nakatayo sa tabi ni Catalina, ang kanyang mukha ay puno ng pagmamalaki at pagmamahal para sa babaeng itinuturing niyang ikalawang ina. Si Lyra, nakasuot ng kanyang uniform na katulong, ay nasa gilid, ang kanyang puso ay kumakabog ng malakas. Sa kanyang bulsa, ay naroon ang malitit na recorder at ang mga dokumento ng bangko. Tumitingin siya kay Miguel, ang lalaking minamahal niya, at ang sakit sa kanyang puso ay halos hindi niya kayang dalihin. Alam niyang sisirain niya ang mundo nito, ngunit alam din niya na ito ang tanging paraan upang iligtas siya mula sa kasinungalingan. Tumating ang oras para sa talumpati ni Catalina. Uminto ang tugtog at kinuha niya ang mikropono. Mahal kong mga kaibigan, pamilya, at mga kasosyo, sabi niya, ang kanyang tinig ay malinaw at puno ng damdamin. Nagpapasalamat ako sa inyong lahat sa pagdiriwang ng aming anibersaryo. Sa sandaling iyon, lumakad si Lyra patungo sa gitna ng ballroom. Ang kanyang mga hakbang ay matatag. Ang kanyang tingin ay matin. Ang lahat ng mata ay napatingin sa kanya. Ang katahimikan ay bumalot sa silid. Mayroon po akong mahalagang bagay na kailangan kong ibunyag, sabi ni Lyra. Ang kanyang boses ay malakas at malinaw. Kahit na nanginginig ang kanyang buong katawan, napatigil si Catalina. Ang ngiti sa kanyang mukha ay nawala. Lyra, ano ang ginagawa mo? Pumalik ka sa trabaho mo, galit na bulong niya. Ngunit hindi nagpatinag si Lyra. Ang kasalukuyang nagaganap na pagdiriwang ay dapat na isang paggunitan ng pagmamahalan, subalit ito ay isang maskara lamang na nagtatago ng isang napakalaking kasinungalingan at isang nakatagong krimen. Nagkaroon ng bulungan sa mga bisita. Si Miguel ay lumapit. Ang kanyang mukha ay puno ng pagkalito at galit. Lyra, ano ang sinasabi mo? Itigil mo ito. Sir Miguel, patawarin niyo po ako, sabi ni Lyra. Ang kanyang mga mata ay nanlabo sa luha, ngunit hindi siya sumuko. Ngunit ang katotohanan ay masakit at kailangan ninyo itong marinig.
Inilabas ni Lyra ang maliit na recorder at ang mga dokumento. Ang babaeng ito, si Dra. Catalina Alcantara, ay hindi lamang isang mapanlinlang na ina. Siya ay isang mamamatay. Nagkaroon ng matinding sigaw mula sa mga bisita. Sinubukan ni Catalina na agawin ng mikropono. Paliw ka. Pangakasinungaling yan, ngunit mabilis na pinindot ni Lyra ang play button sa recorder. Ang tinig ni Catalina, malamig at walang emosyon, ay umalingaw sa buong ballroom. Oo, siguraduhin mong walang matitira. Ang matanda, dapat magmukhang natural ang kanyang paghina. At ang aksidente, kailangan itong tapusin bago pa siya magbago ng isip sa mana. Ang Flores, mga insekto lang sila, madaling mawawala sa paningin. Wala silang patunay. Ang katahimikan ay bumalot sa buong silid, mas mabigat kaysa sa anumang ingay. Ang mga bisita ay nakatingin kay Catalina. Ang kanilang mga mukha ay puno ng gulat at takot. Ang recording ay malinaw. Ang kanyang boses ay hindi mapagkakamalan. Ang Flores na binabanggit niya, sabi ni Lyra, ay ang aking pamilya. Ang aksidente 5 taon na ang nakakaraan na kumitil sa buhay ng aking kapatid at sumira sa aking pamilya ay hindi isang trahedya. Ito ay isang krimen. Pinlano ng babaeng ito. Sunod niyang ipinakita ang mga bank statement. Narito ang mga dokumento na nagpapatunay sa kanyang pandaraya at ang koneksyon niya sa mga taong kasabwat sa krimen. Ang inyong papa, Don Ricardo, ay matagal nang pinahihina at minamanipula ng babaeng kito, Dra. Catalina, na nagsimula bilang kanyang nurse pagkatapos ay naging asawa upang makuha ang lahat ng kanyang kayamanan. Pumagsak si Don Ricardo sa kanyang upuan. Ang kanyang mukha ay puno ng takot at pagtataksil. Si Sofia ay lumapit sa kanya umiiyak. Ang buong mundo ni Miguel ay gumuho. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki, ang kanyang paghinga ay bumilis. Ang babaeng minamahal niya, ang babaeng itinuring niyang ikalawang ina, ang perpetuong Alcantara, ay isang halimaw. Isang mamamatay, tao. Ang kanyang pagtitiwala, ang kanyang paniniwala sa katarungan, ang kanyang pamilya lahat ay nabasag sa harap ng kanyang mga mata. Bumaling siya kay Catalina. Ang kanyang mukha ay puno ng matinding sakit at galit. Ina, ano ito? Bulong niya, halos hindi makahinga. Ngunit si Catalina, bagamat may bahid ng takot, ay mabilis na nag-compose. Pangakasinungalingan, ginawa mo lang yan. Lyra, sinisiraan mo kami. Isa kang katulong. Ano ang alam mo? Ang alam ko, Dra. Catalina, sabi ni Lyra, ang kanyang boses ay matatag, ay ang katotohanan. Pumaling si Miguel kay Lyra, ang kanyang mga mata ay may halong pagdududa. Sakit, at isang kakila, kilabot na pagkaunawa. Ang babaeng mahal niya, ang babaeng nakapasok sa kanyang puso, ang siyang nagpapakita sa kanya ng pinakamalaking pagtataksil sa kanyang buhay. Ang ebidensya ay hindi maikakaila. Ang mundo na kanyang kinagisnan ay isang kasinungalingan. Ang katahimikan pagkatapos ng pagputol ng recording ay hindi tulad ng anumang ingay. Ito ay isang pader ng ngelo na bumalot sa buong ballroom. Ang mga matataas na bisita na kanina'y nagbubulungan sa sorpresa ay nanahimik. Ang kanilang mga mukha ay nagpapakita ng magkahalong gulat, pagkamuhi, at isang tiyak na pagkalito. Ang dilas ng selebrasyon ay biglang naglaho, napalitan ng mapait na katotohanan. Si Catalina, ang kanyang mukha ay namumutla at bumubulong. Bulong, ay mabilis na nabawi ang kanyang sarili. Ang kanyang mga mata
na kanina'y puno ng takot, ay naging matalas, tulad ng isang baboy, ramon na napitpit. Ang kasinungalingan, lahat yan ay kasinungalingin. Sigaw niya, ang kanyang tinig ay nag-echo sa buong silid. Sinubukang takpan ang huling salita ng kanyang sariling boses sa recording. Prinano niya yan, ang babaeng ito ay isang katulong lamang. Gusto niyang sirain ng ating pamilya. Sinubukan niyang agawin ang mikropono mula kay Lira, ngunit mabilis na umatras si Lira. Ang kanilang pagdutunggali ay naging sentro ng atensyon. Ang isang malaking gulo ay nagsimula sa ballroom. May ilang bisita na mabilis na lumabas, ayaw madawit sa iskandalo. Ang iba naman ay nagtipon, nagbubulungan, at nagtataka. Ngunit ang lahat ng ito ay tila lumulutang sa hangin. Para kay Miguel, ang kanyang mundo ay gumuho sa isang kisap mata. Ang kanyang ina, ang babaeng kinasihan niya ng pagmamahal at paggalang, ang nagtuturo sa kanya ng kahalagahan ng katarungan, ay isang mamamatay, ao. Ang kanyang ama, isang biktima ng manipulasyon. Ang kanyang pamilya, isang kasinungalingan. Tumingin siya kay Lira, ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng matinding sakit, pagtataksil, at isang uri ng pagkagulat na hindi niya kailanman naisip na mararamdaman niya. Ang babaeng nagpasok sa kanyang puso, ang siyang nagbasag ng kanyang mundo. Ang pag-ibig niya ay naging isang kutsilyo na bumubutas sa kanyang kaluluwa. Kung gusto mong makinig sa mga kwentong nilikha ni Inbe Andrea, mag-comment lang po. Hindi, sigaw ni Catalina, at sa isang desperadong pagtatangka, sinubukan niyang lapitan si Lira. Ngunit bago pa niya maabot si Lira, nagmadaling umikse na si Sofia. Pigilan mo na, Mama, Catalina, sigaw ni Sofia. Ang kanyang tinig ay nanginginig sa galit at dalangati. Narinig ko, nakita ko, ikaw ang pumatay kay Mama Mariela. Ikaw ang nagpapahina kay Papa. Ang pagpapahayag ni Sofia ay nagbigay ng mas malalim na dagok. Ang sarili niyang anak ang nagpapatunay sa mga paratang. Ang mga mata ni Catalina ay lumaki sa takot. Alam niyang hindi na siya makakatakas. Sa sandaling iyon, ang kanyang mga mata ay sumuliyap sa isang bukas na pinto patungo sa hardin. Wala kayong patunay. Walang maniniwala sa inyo. Sigaw ni Catalina at mabilis siyang tumakbo patungo sa pintuan, sumasabog palabas ng ballroom na iniiwan ng kanyang takot at galit na umalingaw-ngaw. Hindi na nagdalawang isip si Miguel. Ang kanyang instinct bilang isang taga-usig ay nagtulak sa kanya. Hindi ito maaaring mangyari. Hindi niya maaaring hayaang makatakas ang taong sumira sa kanyang pamilya, anuman ang koneksyon nito sa kanya. Habulin siya. Sigaw niya sa mga security guard na naguguluhan. Siya mismo ay sumunod. Ang kanyang puso ay kumakabog ng malakas, hindi sa pag-ibig, kundi sa galit at matinding pagtataksil. Si Lira, na may hawak pa rin sa recorder at mga dokumento, ay tumingin kay Sofia. Nagpalitan sila ng tingin ng pag-unawa. Ngayon na ang oras para sa katarungan. Tawagan niyo ang pulis. Ipagbigay. Alam ang lahat. Sigaw ni Lira sa mga bisita. Ang kanyang tinig ay may awtoridad. Ilang minuto ng kaguluhan ang naganap. Sa labas ng hasyenda, isang mabilis na paghabol ang naganap. Sinubukan ni Catalina na lumukso sa isang naghihintay na kotse, ngunit hinarangan siya ni Miguel. Nagkaroon ng maikling pagtatalo. Si Catalina ay nagpupumiglas, sumisigaw, at nagtatangkang saktan si Miguel. Ngunit sa uli, ang seguridad ng Alcantara, na sinundan ng ilang bisita at media na biglang lumitaw, ay nahawakan siya. Nang dumating ang mga pulis,
Ang Hacienda Alcantara ay puno na ng ingay ng mga sirena at ilaw na umiilaw. Ang dating maranyang tahanan ay naging isang crime scene. Si Lyra ay nagbigay ng kanyang buong pahayag. Ipinakita ang recording at ang mga dokumento. Si Sofia, sa kabila ng kanyang luha, ay buong tapang na nagbigay ng kanyang sariling testimonya. Sinusuportahan ang bawat salita ni Lyra. Ang kwento tungkol sa lumang diary ni Mariela, ang mga gamot na ibinibigay ni Catalina kay Don Ricardo, at ang kanyang sariling mga obserbasyon ay nagbigay ng karagdagang biga sa ebidensya. Si Don Ricardo, na inalalayan ni Sofia, ay nasa isang malubhang kalagayan. Agad siyang dinala sa ospital. Ang mga doktor ay nagkumpirma ng matinding paghina ng kanyang katawan at ang epekto ng matagal na paggamit ng mga gamot na pampakalma na tumutugma sa mga paglalarawan ni Lyra tungkol sa manipulasyon ni Catalina. Sa kabila ng kanyang mahinang estado, ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng isang malalim na kalungkutan at takot, isang tahimik na kumpirmasyon ng kasalanan ni Catalina. Para kay Miguel, ang mga sumunod na araw ay isang bangungot. Si Catalina ay inaresto, nahaharap sa matitinding kaso ng pagpatay, pandaraya, at pagmamanipula. Bilang isang taga-usig, alam niyang responsibilidad niyang siguruhin na magbayad si Catalina sa kanyang mga krimen. Ngunit ito ang babaeng tinawag niyang ina, ang babaeng umalalay sa kanya sa paglaki. Ang desisyon ay isang pag-torture para sa kanyang kaluluwa. Naghukay si Miguel sa mga lumang kaso at dokumento ng pamilya. Ang bawat pahina, ang bawat piraso ng ebidensya ay nagpapakita ng isang mas madilim na larawan ng babaeng pinagkatiwalaan niya. Ang kanyang mga koneksyon sa mga kumpanya ng transportasyon na kasangkot sa aksidente ng pamilya Flores, ang paglipat ng mga pondo, ang mga peking dokumento ng medikal para kay Don Ricardo, lahat ay nagtuturo kay Catalina. Ang Hacienda Alcantara ay nalukuban ng isang mabigat na katahimikan. Ang dating puno ng buhay na bahay ay tila nagluluksa. Si Miguel ay lumayo. Hindi niya kayang harapin si Lyra. Ang bawat pagtingin sa babaan minahal niya ay nagpapaalala sa kanya ng pagkasira ng kanyang pamilya, ng malalim na sugat na naiwan ng katotohanan. Alam niya na si Lyra ay karapat, dapat sa katarungan, at ito ay ibinigay niya. Ngunit ang pressure nito ay ang pagkawasak ng lahat ng kanyang pinaniniwalaan. Kailangan niya ng oras, ng napakaraming oras, upang iproseso ang lahat. Ang pag-ibig niya para kay Lyra ay hindi naglaho, ngunit nabalutan ito ng isang kumot ng sakit at pagkalito. Samantala, si Lyra ay naggamit ng katarungan para sa kanyang kapatid. Ang pangalan ng kanyang kapatid at pamilya ay nalinis na. Ang kanilang trahedya ay kinilala bilang isang krimen. Ngunit ang tagumpay ay may kasamang malaking pasakit. Nakita niya ang pagkawasak sa mga mata ni Miguel, ang kanyang paghina. Ang pag-ibig nila na nagsimula sa isang lihim na paghihiganti ay ngayon ay nasa bingit ng isang bangin, sinubok ng napakalalim na sugat. Ngunit may isang liwanag sa dilim. Si Sofia, ang kanyang puso, ay nabasag, ngunit ang kanyang body ay malinis, ay nanatili sa tabi ni Lyra. Sa mga oras na si Lyra ay nag-iisa, hinaharap ang kanyang sariling pagdadalangati, si Sofia ang kanyang sandigan. Maraming salamat, Lyra, sabi ni Sofia, isang hapon, habang nakaupo sila sa hardin, ang dating makulay na bulaklak ay tila nalanta sa ilalim ng bigat ng kaguluhan. Hindi dahil sa iyo, patuloy sana kaming mabubuhay sa isang kasinungalingan. Maaaring tuluyan
na akong mawala si Papa. Huwag kang mag-alala, Sophia, sabi ni Lyra, hawak ang kamay ng dalaga. Makakabangon si Don Ricardo. Makakabangon, kayong lahat. At si Kuya Miguel, sabi ni Sofia, ang kanyang boses ay malungkot. Alam kong nasasaktan siya, pero hindi niya sinisisi ang katarungan. Sana maintindihan niya na hindi mo kasalanan ang katotohanan. Alam ko, bulong ni Lyra, ang kanyang mga mata ay puno ng pag-asang, ngunit din ng takot. Ang landas sa hinaharap ay hindi malinaw. Ang katarungan ay nakamit, ngunit ang pag-ibig ay nasa balanse. At sa pagkawasak ng isang pamilya, kailangan nilang hanapin ang kanilang sariling daan patungo sa pagpapagaling at pag-asa. Ang paglilitis kay Dra. Catalina Alcantara ay naging laman ng bawat balita at usapan hindi lamang sa Maynila kundi sa buong bansa. Ang kwento ng isang ginang na pinagkakatiwalaan na naging halimaw sa loob ng sariling tahanan ay nagpakilabot sa marami. Ngunit para sa mga direktang nasangkot, ang courtroom ay hindi lamang isang lugar ng drama at iskandalo. Ito ay isang arena kung saan ang katarungan ay dapat mananakig, anuman ang personal na sakit. Sa bawat aral ng paglilitis, si Miguel Alcantara ay nakatayo sa harapan ng korte, hindi bilang anak, kundi bilang isang prosekutor na may pananagutan sa batas. Ang kanyang bawat galaw ay propesyonal, ang kanyang tinig ay matatag, ngunit sa ilalim ng kanyang seryosong ekspresyon, naroon ang isang kaluluwang nabasag. Ang bawat ebidensya na inihaharap niya laban kay Catalina ay parang isang patalim na tumatarak sa kanyang puso. Ito ang babaeng umalalay sa kanya, nagturo at minahal niya bilang isang ina. Ngunit sa bawat pagbubunyag ng katotohanan, ang peking medical records, ang mga lihim na transaksyon sa bangko, ang paggamit ng mga gamot na pampakalma, at ang walang awa niyang koneksyon sa trahedya ng pamilya Flores, lalong luwalalim ang kanyang pagkadismaya at galit. Nagulat siya sa sarili, sa kakayahang ipagpatuloy ang paghahanap ng hustisya sa harap ng gayong personal na pagkawasak. Si Lyra, sa kabilang banda, ay mahinahon na humarap sa korte bilang pangunahing saksi. Ang kanyang boses ay malinaw at kalmado, habang ikinukwento niya ang bawat detalye ng kanyang pagpasok sa Hacienda Alcantara, ang kanyang mga pagmamasid, at ang kanyang mga natuklasan. Ipinakita niya ang recording ng pag-amin ni Catalina, ang mga dokumento na nagpapatunay sa kanyang koneksyon sa aksidente, at ang manipulasyon niya kay Don Ricardo. Ang kanyang presensya ay nagbigay ng boses sa kanyang kapatid at sa lahat ng naging biktima ng kasakiman ni Catalina. Sa bawat salita niya, nakikita ang tibay ng loob ng isang babaeng dumaan sa matinding pagsubok, ngunit nanindigan para sa katotohanan. Si Sofia ay kasama rin niya sa bawat pagdinig, palaging nasa tabi ni Don Ricardo, na unting bumubuti ang kalusugan. Sa kabila ng kanyang kabataan, buong tapang siyang nagpatotoo. Nagkwento tungkol sa kanyang mga pagmamasid sa kanyang ina at ama, at ang mga pagbabagong nakita niya sa hacienda sa loob ng 5 taon. Ang kanyang testimonya ay nagbigay ng emosyonal na epekto sa korte, lalo na nang ilarawan niya ang kanyang takot at pagkalito sa harap ng mga kasinungalingan ng kanyang ina. Nang ipahayag ng hukom ang hatol, guillotine, isang mabigat na buntong, hininga ang namayani sa courtroom. Si Catalina ay nanatiling walang emosyon, bagamat may bahagyang angat ng kanyang labi, na tila isang pait na pagtanggap ng kapalan. Si Miguel ay naramdaman ang paghupa ng malaking pasanin sa kanyang balikat, ngunit kasabay nito ang isang malalim na kalungkutan. Nakamit ang hustisya, ngunit ang halaga nito ay ang pagkawasak ng isang pamilyang kanyang minahal
at pinaniwalaan. Habang nagpapatuloy ang mga araw, unti-unting bumalik ang buhay sa Hacienda Alcantara. Si Don Ricardo, sa tulong ng mga pinagkakatiwalang doktor at ang walang humpay na pag-aalaga ni Sosia, ay dahang gumagaling. Ang matagal na epekto ng mga pampakalma ay unting nawawala at ang kanyang isip ay bumabalik sa dating linaw. Isang hapon, habang naglalakad sa hardin kasama si Sofia, umarap siya kay Lira na nagdidilig ng mga halaman. Lira, sabi ni Don Ricardo, ang kanyang boses ay mahina pa, ngunit may pagtitibay. Maraming salamat. Hindi ko alam kung paano ka babayaran sa iyong ginawa. Pinalaya mo kami mula sa isang mahabang bangmumot. Wala pong anuman, Don Ricardo, sagot ni Lira, imuko, nang may paggalang. Katarungan lang po ang ipinaglaban ko. Niyakap ni Sofia, ang kanyang ama, ang mga luha, ay dumadaloy sa kanyang mga mata. Ama si Papa Lira, ikaw ang nagligtas sa amin. Ang hasyenda, na minsan ay puno ng mga lihin at kasinungalingan, ay unti-unting nagiging tahanan, muli, pinupuno ng katotohanan at pagpapagaling. Ang mga lumang gamit ay unti-unting inaayos, ang mga hardin ay muling namumulaklak, na tila sumasalamin sa pagbangon ng pamilya Alcantara mula sa abo. Natutunan nilang tanggapin ang mapait na katotohanan, at mula doon, itayo muli ang pundasyon ng kanilang pamilya, na nakabatay na ngayon sa pagiging tapat at pag-ibig. Si Miguel naman, matapos ang paglilitis, ay humingi ng ilang araw upang makapag-isa. Kailangan niya ng oras upang iproseso ang lahat ng nangyayari. Ang pagtataksil ng isang inang minahal niya at ang katotohanang ibinunig ni Lira. Ang kanyang mundo ay gumuho at kailangan niyang pulutin ang mga piraso at ayusin ang sarili. Alam niya na hindi siya makakatakas sa katotohanan na ang babaeng nagbasag ng kanyang mundo ay siya ring nagligtas sa kanya. Ang kwentong ito ay nilikha ni Inay Andrea. Huwag kopyahin o gamitin muli ang audio o kwentong ito upang matiyak ang karapatang ari. Isang linggo pagkatapos ng hatol, nakaupo si Miguel sa paborito niyang bench sa hardin, sa ilalim ng isang lumang mangga. Ang araw ay unti-unting lumulubog, nagpapahid ng gininto ang kulay sa mga dahon. Lumapit si Lira, bitbit ang 2 tasa ng kape, at tahimik na umupo sa kanyang tabi. Hindi sila nagsalita ng ilang minuto, tinitingnan lamang ang paglubog ng araw. Lira, basag ni Miguel sa katahimikan, ang kanyang tinig ay puno ng bigat. Walang salita ang makakapaglarawan ng pasasalamat ko sa iyo. Pinagmumukha akong tanga sa sarili kong bahay, bulag sa mga kasinungalingan sa harap mismo ng aking mga mata. Ngunit, ikaw ang nagbukas sa kanila. Tumingin si Lira sa kanya, ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng pag-unawa. Hindi mo kasalanan ng pagmamahal. Hindi mo kasalanan ng pagtitiwala, Miguel. Pero ang presyo nito, ang presyo ng katotohanan ay ang pagkasira ng aking pamilya, sabi ni Miguel, huminga ng malalim. Ito ang babaeng tinawag kong ina. Lira. Ang babaeng nagturo sa akin ng hustisya. At ako ang kailangang magparusa sa kanya. At ginawa mo, Miguel, sagot ni Lira. Kinanap mo ang iyong tungkulin, hindi lang bilang isang prosekutor, kundi bilang isang anak na naghahanap ng katotohanan para sa kanyang ama at kapatid. Kahit gaano kasakit, ginawa mo ang tama. Umiwas ng tingin si Miguel, ang kanyang mga mata ay nanunubig. Noon, Lira, nung ibinunyag mo ang lahat, ang pakiramdam ko ay pinagtaksilan mo ako.
Ang sakit. Sobrang sakit. Pero ngayon, sa paglipas ng mga araw, unti kong naiintindihan. Ang pagtatago, ang katotohanan, ang tunay na pagtataksil. At ikaw ang nagbigay sa akin ng katarungan. Sa aking ama, sa kapatid mo, at sa aming pamilya. Umarap siya kay Lyra. Ang kanyang mga mata ay puno ng kapaitan, ngunit may malalim na pagmamahal. Patawarin mo ako, Lyra. Patawarin mo ako sa aking pagkabulaan, sa aking pagduduna. Alam kong napakasakit ng lahat ng ito, pero mas masakit siguro kung hindi ko nalaman ang totoo. Hinawakan ni Lyra ang kanyang kamay, mahinahon at puno ng habag. Walang dapat patawarin, Miguel. Ang pagmamahal ay minsan bulag. Ang mahalaga ay ang pagbangon at ang pagharap sa katotohanan. At ang pagmamahal sa iyo, Lyra? Tanong ni Miguel. Ang kanyang boses ay halos pabulong. Paano tayo ngayon? Nagsimula tayo sa paghihiganti at kasinungalingan. Maaari pa ba itong tumibay? Napangiti si Lyra, isang malungkot, ngunit matamis na ngiti. Nagsimula tayo sa ganoon, ngunit natapos tayo sa katotohanan, Miguel. Ang pag-ibig natin ay hindi isang bulag na pag-ibig. Ito ay isang pag-ibig na dumaan sa apoy, nasunog, ngunit nanatiling buo. Ito ay pag-ibig na lumaban para sa katarungan, para sa katotohanan, at ngayon, para sa pagpapagaling. Niyakap ni Miguel si Lyra, isang yakap na puno ng panghihinayang, pasasalamat at isang bagong pag-asa. Sa yakap na yon, tila gumuho ang lahat ng pader sa pagitan nila. Pinapalitan ng isang pangako ng pag-unawa at pagtitiwala. Ang kanilang pag-ibig ay hindi naging perpekto. Ito ay naganap sa gitna ng kaguluhan, ng pagtataksil, at ng pagkawasak. Ngunit sa lahat ng iyon, natagpuan nila ang isang mas malalim at mas tunay na koneksyon, isang pag-ibig na handang harapin ang mga sugat ng nakaraan at itayo ang isang bagong kinabukasan. Ngayon, malaya na si Lyra mula sa bigat ng kanyang misyon. Ang katarungan para sa kanyang kapatid ay nakamit. Ang kanyang kaluluwa ay payapa, kahit na may mga peklat pa rin. Kasama si Miguel at ang bagong pamilya Alcantara, handa silang harapin ang kinabukasan. Marahil, magpapatuloy sila sa kanilang paglalakbay, hindi lang upang ipagtanggol ng hustisya sa korte, kundi upang maging boses ng mga nawawalan ng pag-asa, mga biktima ng mga kasinungalingan. Sa paglubog ng araw, ang dalawa ay nakaupo ng tahimik, magkatabi, magkahawak, kamay. Ang kanilang kwento ay isang patunay na kahit sa gitna ng pinakamadilim na katotohanan, ang pag-ibig ay makakahanap ng paraan upang magliwanag. At ang bagong simula ay palaging posible sa pagtanggap ng nakaraan at sa pagyakap sa pag-asa para sa hinaharap. Ang Hacienda Alcantara, kasama ang lahat ng mga lihi nito, ay sa wakas ay natagpuan ang kapayapaan.